sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri pasasalamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang lahat ng kaparaanan ng pawang kabutihan ay Kanya. Ang dahilan ng tao, hindi niya dahilan. Ang katwiran ng tao, hindi niya katwiran. Ang kaisipan ng tao ay di kaisipan ng Ama. Kaya naman ang mabuti niyang kaisipan at ang mabuti niyang panukala sa tao ay binababa sa pamamagitan ng kanyang Espiritong banal sa lupa. Halina kayo mga minamahal ko, tantoy ng tinuran ko, magbulay-bulay kayo at pagnilayan nito, ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang mahirap magulat ng pawang kabanalan at tunay na kabanalan sa mga anak ng Ama na di lubos ang pagkilala. Kayong mga naririto, kung ang layon nyo lamang ay gumaling ang inyong katawan, ang lupang katawan na may karamdaman, di nyo ganang pag-iintrisang pakinggan ang aking niluluwal at tinuturan. Subalit kung nagnanasa kayong gumaling ang kaluluwa, lumakas sumiglang pananampalataya, magnanasa kayong ito'y pakinggan. Masusurin yung tuwiran at bubulay-bulayin ang inyong kaisipan, sapagkat itong pinakamahalaga ang makatuto ka at matuto ka sa banal na salita ng Ama. Sapagkat ito ang susi upang maunawaan mo kung sino siya at mabatid mo kung ano siya. Ngunit paano nga kung walang gusto ang puso mo at ang isip mo'y naglalaban? Paano mo pakikinggan? Samantalang may sarili ka lamang kagustuhan. Isa lang ang mitiin, gumaling ang katawan. Huwag mga mahal, sapagkat napakalaga ang kagalingan ng kaluluwa. Kung nalulumbay ka dahil sa problema, sa mga dinadala mo sa buhay, sa karamdaman mo, kapag matibay ang pananampalataya mo, nakakahulagpos ka sa maghapon, hindi mo namamalayan. Ngunit sa kabila ng mga pinagdaraanan mo sa buhay at wala ka pang pananalig, wala ka ng kapag-apag-asa. At siya unang pawang katotohanan. Kaya't binubuhay ng Amang pag-asa ng mga anak niya sa pamamagitan ng kanyang mga aral kung makakatanggap lamang mapagbubulay-bulay. At kapag napagnilayan nilang ganap sa mga tumanggap, masasabi nilang totoo nga pala. Masasambit nyo sa puso nyo, magmahal ka sapagkat yan ang gusto ng Ama. Masasabi ng isip nyo, totoo nga, totoo. Ngunit kapag hindi, para lamang nagdara ang hangin. Lumalagpas, hindi nyo nakikita. Lumalagpas, hindi nyo madama kung mahina lamang. Ang nais ng Ama, malanghap nyo tulad ng hangin na kung wala ito'y wala kayong buhay. Sapagkat ang nais niya, matutunan yung ganap ang layon at nasa niya, at ang banal na Espiritu niya ay mitiin niyong may sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig.
Kaya sa bawat araw na paulit-ulit na lamang, kung araw-araw kayong nagsisimba, araw-araw niyong maririnig ang mga pahayag na binabasa sa inyo. Sapagkat patotoong hindi humihiwalay ang gawain ito kung ano ang pinagsimulan. Sapagkat hindi naman kailangang magpalit-palit ka ng reliyon para matuto ka sa ama mo. Kundi ang pag-aralan mo lamang ay kung paano ka magbabago. Ang sundin mo lamang ay ang Diyos mong totoo. Sapagkat hindi ang kaligtasan ay ang reliyon. Ngunit walang masama. Kung doon ka ba magbabago at magbabalik loob at magiging banal, gawin mo. Subalit kung nagpalit ka ng reliyon mo, di ka naman nagbago. Walang silbi, walang kwenta. Ngunit, ang wika nga, isa man sa mga tinala ng tao na reliyon sa lupa'y walang sisiraan. Sapagkat ang sino mang nakikipagtotoo sa ama'y totoo ang kakantan. At ang sino mang tapat nakipagrelasyon, matututunan ng kaukulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Kaya't mula kay Juan, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat. Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Maliwanag ang katotohanan. Ang dinadalangin ng anak ay hindi lamang ang mga apostol na binigay sa kanya, kundi ang mga mananalig. Sa makatwid, ang karapatan mo pala bilang mananampalataya ay karapatang binahagi ng Ama sa pamamagitan ng anak na kung nakilala mo, may karapatan ka sa pagsakop ng kanyang kapangyarihan. Kaya't kung paano dinudulog, ang mga hinirang dinudulog din ang mga mananampalataya, ang mananalig. Ngunit, hindi nakatala ang mga walang tiwala at pananampalataya dinudulog ng anak. Kundi ang mga mananalig at ang mga ibinigay na nagtitiwala. Sa makatwid, kayo mismo mararamdaman nyo kung nagtitiwala kayo. Kayo mismo kung makakadama kayo ng mabutit mainam, patutoong ang pananampalataya nyo'y nabubuhay. Sapagkat dinudulog kayo ng anak. Hindi mawawalay sa inyo ang patnubay ng Espiritu Santo sapagkat damang-dama kung papaano kumilos sa buhay nyo. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya naman kung kaisa mo na ang anak, naging kaisa mo rin sa layunin ng Ama. At kung papaano ka nakiisa sa layunin ng Ama at ng anak, ang Espiritu Santo ang nagkakaroon ng silbi sa buhay mo. Hindi na ang katawan mo, hindi na ang laman, kundi ang Espiritu mismo. Sapagkat ito na ang nasa isip at damdamin mo, yaong mga salitang binubulay-bulay mo. Ito na ang naghahari sa buong katawan mo, ang Espiritong taglay mo. Kaya't kung papaano tinataglay mo ang banal na Espiritu, nauunawaan mo ang kaukulan ukol sa Ama. Hindi lamang itong sanlibutan ang inuunawa mo, ginugusto mo, minamasdan mo, kundi mismo ang gawang mabuti ng Ama mo. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko na sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ika'y nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Kaya, ang iniibig ng anak
ay iniibig din ng Ama. At ang pag-ibig ng Ama sa anak ay tulad din sa pag-ibig sa mga anak na binabaan. Kaya naman kung papaano nakadama ng pagmamahal ang mga anak ng Ama ukol sa Kanya, sa pagkilala at nakilala ang anak, yaon na ang nagsilbing buhay para maging masigla, masigasig, at maging matapat ka sa pananalig mo sa iisang Espiritu na may gagawin sa buhay mo, na may magagawa sa buhay mo, na may kahiwagaan, na matutupad, magaganap sa buhay mo. Sapagkat ang tumutupad ay ang Ama mismo, sa pamamagitan ng Espiritu niya at sa pangalan ng anak na isinugot binaba para tanggapin at makilala ng mundo ang Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Sa makatwid, wala pa ang sino mang nilalang sa lupa. Ang ibinaba ay noon at ngayon at magpakailanman ay noon na. Tulad ng Ama na ako ay ako nga, na tulad ng anak na ako'y ako nga mula pa sa simula. Sapagkat iisa ang Ama at anak. Sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan at kapangyarihan ay taglay. Kaya naman, iniibig mo ba ang anak? Inibig mo ba ang anak? Kung magkagayong inibig mo ang anak, di lamang ang anak ang iniibig mo na marapat na ibigin, kundi mismo ang amang nagsugo kung papaano na ibahagi ang anak sa mundong ito. Kung magkagayon at gayon nga, hindi kaya ang pandama ng anak na ibinaba, na tulad ng pandama ng ama na nagbaba, ay matulad dit makawangis ang mga pandama ng mga tumanggap sa anak upang makilala ang Ama? O mga mahal ko, hindi ito malalim. Pinabababaw ko ng aking pag-uulat. Hindi ito mahirap unawain sapagkat binabaybay ko sa inyong ganap. Hindi ito mahirap tanggapin kung tuwirang puso nyo'y amamandin at ang tinatawag niyong Panginoon ay naroroon na sa kalooban. Sapagkat nang pinag-isa ang tao at Espiritu, natupad ang nais at layo ng Ama na mapag-isa niya ang kaisa niyang mga anak kung paano kikilala at makikilala siya. Kung magkagayon at kaisa na nga kayo, ano ang naging dahilan at kaparaanan? Ang Espiritong kaisa't nag-iisa upang masambit ang pinagmulang isang ama't isang anak ay pinagsama sa isang Espiritu Santo. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nalalaman ng mga ibinigay mo na sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipapakilala pa. Kung magkagayon kung paanong pinakilala ng anak noong walang katauhan pang buhay na tulad nyo sa panahon nyo ngayon. Kundi ang mga ninuno nyong mga inabutan at kayo'y mga saling lahi na lamang. Noon pa'y pinakilala na, ngayon at magpakailanman ay pakikilala pa rin. Sa makatwid, ang nakakilala ay nakatanggap at ang tumanggap ay nakadama. Ang nakadama ay nakaunawa at ang nakaunawa ay nasihang ganap. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat walang kulang sa pag-uulat at iniulat. Ang kulang ang tao sa pagtanggap at pangunawa. Kaya naman ibinaba at binigay na patuloy ang ibinabang walang hanggang kamatayan ay kakamtan ng mga tatanggap
walang hangganang buhay na, at ang kamatayan sa lupa ay kakantan. Sapagkat ang Ama ay noon, ngayon at kailanman, walang kamatayan. Ang tao ang mamamatay, ang tao ang lilisan sa lupa, ang tao ang mapaparam. Katawan niya'y magbabalik sa labok, ngunit at pasubali, ang kaisa ng Ama ay makaparoroon upang ipiling at ipagdangal, at kung papaano bigyang parangal na ang pagkilala sa Ama ay natupad alang-alang sa Kanya. Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Alang-alang sa anak na nagbaba ay Ama, nakakilala ang mga tumanggap at nakiisa, kaya't kung papaano kaisa ang mga tumanggap at nakakilala, paroroon nga sama-sama kung saan naroroon dako ang Ama at Anak. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ipinakilala kita sa kanila at ipapakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Kaya't patuloy na pinakikilala ng Anak sa pamamagitan ng Espiritu ang Ama upang kung sumapuso ng mga kumikilala at tumanggap na, ay ganap na makilala pang lubos at doon kung papaano sumasa puso ng bawat isa ang kinilalang Ama at kinilalang Anak, sino pa ang magdadalamhati, mamimighati, at mawawalan ng pag-asa? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang hangin ay dumaraan, dumaratal, at di mamamatay. Sapagkat ito ay kailangan ng nilalang sa sanlibutan. Gayon din ang Espiritu, dumaratal, nananahan, na di nakikita ng sinuman. Kaya't halina mga mahal ko, damhin sa buong katauhan nyo ang paano at sino na tinanggap nyo, Espiritu Santo, maging lubos sa buhay nyo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. O aking Ama at Ama nila, pahayag mo'y di makilala ng mga totoo'y sa sanlibutan na naghahanap na tuwiran. Subalit napakilala kita sa mga tumatanggap at naghahanap sa iyo upang lubos na matanggap nila at masumpungan ka. Kaya naman silang mga tumanggap at nakakilala kung papaano noong panahong mga ninuno nila'y nakadama, nakakilala, nangagsigla, nangabuhay ang pag-asa. Gayon din ngayon, Ama, gawin mo't to pa rin sa kanila yung marapat nilang kamtin upang ganap silang lumigaya. Sumaya sa buhay nila'y maging ganap, makausad, makasadsyad, makahulagpos na may kasiyahan at mapagtagumpay. Yan nilang ganap ang hamon ng sanlibutan. O aking Ama, yamang dinulog ko na sila sa iyo, batid mo't narinig ang mga sinambit ko, at tiyaw naman ang mga patutong kung paano hinayag mo noon sa mga ninuno nilang hinayag mo, ay hinahayag mo rin ngayon at magpakailanman. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Sino nga ang katauhan na pagdaka karakaraka? Ito'y masasambit na tuwiran, yaong saki indinatal at iniluwan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Sino ang pinakilala ng Anak noon sa mga ninunong naturingan? Ang pinakikilala ngayon ay pinakilala na noon. At sino pa kayang magpapakilala sa mga susunod pang panahon? Kung kayo mismo ngayong may edad at may gulang,
ay panghihinawaan at magsasawa. Ang mga batang sumisibol na walang alam ngayon kundi gumamit ng mga gadget. Kung ngayon marami ang matatapang na pinatapang ng Ama para makipaglaban, ano pa kaya kung lahat ng mga taong nagsisilaki ngayong mga bata ay walang alam kundi maglibang? Sapagkat sinanay ng magulang. Mga minamahal, ang lahat ay may pinagdaanan. Tama ba? Kanya-kanya lamang ang mga lumipas na karanasan ng tao. Kaya nga yung mga hindi na kaya, na iba sila, ang may kakayahan, ang may katalinuhan, ang may tapang na sinilid ng Ama, na kayanan nilang mga pinagdaanan sa buhay, nakalaban sila at nagtagumpay. Buhay ba ang Diyos? Kanino ba ang kapayapaan? Sinong magbibigay niyan? Nabibili ba yan? Walang makabibili niyan. Kahit isanla mo lahat ang ari-arian mo, at yan ang ipalit mo, kapayapaan. Tanggapin mo ang Ama, wala kang bibilhin, bibigay niyang libre. Buhay ba ang Ama? Isabuhay mo siya, isapuso mo siya. Himingi ka lang, bibigyan ka. Walang bayad. Walang prenda. Binibigay lang. At ito hindi lahat kakamta ng tao. Kaya napakahalaga ang pagpapala at grasyang kapayapaan. Pinakamahalaga sa buhay ng tao. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kapag ito ang wala, para kang nakahigang, walang nararamdamang mainam. Sapagkat kapag ito ang wala, parang wala kang kakonte-kontento sa buhay. Kapag ito ang wala, parang bawat araw mo, hindi mo alam ba't ganyan ang nararamdaman mo. Kapag ito ang wala, maraming idudulot na di maganda sa katawan mo. Ngunit kapag ang kapayapaan ang nasa sayo, para ka ng mayaman, para ka ng magandang buhay, para ka ng napakagaling, sapagkat mapayapa ang isip mo. Kaya nga, ang iba, sabi nila, na mayapa na rin si Eka. Wala na si Ekang kaproblema. Gusto nyo ba maging ganun kayo? Ang tanong ng Espiritu, bakit teka sa patay lang nila sinasabi yun? Anak, kahit sa buhay maaari mong sabihin yan, kapayapa naman ang buhay mo. Kapayapa naman ang isip mo. Kapayapa mo namang namumuhay. Hindi lang eka ang mga patay. Ang maaring sabihin na mayapa na siya. Namayapa nga, ngunit wala ng silbi. Ang kasunod nun ay bulok na, mabubulok na. Ikaw, gusto mo bang buhay ka pa'y nabubulok ka na? Buhay ba ang Ama? Nabubulok ang isip mo, inuuod na sa kakaisip mo ng kung ano-ano. Kaya naman pati puso mo'y nagiging sakit na dulot sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya napakasarap ng kapayapaan ang nagahari. May dalahin ka man, may dinadala ka man, may sinusuong ka man, di mo namamalayan. Aba, gabi na naman pala. Gagawa ka pa habang di ka inaantok. Pag inantok ka, humiga ka, aba, umaga na pala. Yan ang kapayapaang sinasabi ng Amang, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat walang taong normal na walang pinasan. Walang taong normal na walang papasanin. Lahat ng taong normal may pasanin sa buhay. Iba't iba lang ang templado ng katawan para kayo'y makapagdala. Mayroong magaang magdala,
sapagkat masaya ang puso nila, maligaya sila, payapa isipan. Ngunit mayroong alingas-ngas at hirap na hirap sa pagdadala kahit kay gaan-gaan. Dinaig pa nung mas mabigat ang dinadala. Bakit? Gayon ang katotohanan. Ang nagpapagaan, hindi ang dala mo. Para magpagaan siyang, magpapagaan ako sa iyo. Hindi yung dinala mo, kundi ang Ama. Hindi ang balikat mo, kundi sa puso mo. Magaan mo, dinadala. Ito. Buhay ba ang Ama? At siyon ang pawang katotohanan na kaisa ka ng anak. Sapagkat magkaisa na kayo, wala nang litong gulong-gulong isip ka. Sapagkat patag lamang ang bawat araw mo'y diretso ang pananalig mo. Matwid ang pananampalataya mo. Patag ang isip mo, pagkat alam mo, may bukas pa sa tuwina na may magagawa ang Ama sa iyo sa maghapon mong ito at magdamag. At bukas may magagawa pa rin siya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat pinagkatiwala na kayo ng Ama sa anak, at tinanggap naman ninyo ang anak, kaya tumatawag kayong Panginoon ko. Hindi baga? Jesucristo, tanging laman ng puso ko't isipan. Jesucristo, maging ganap nawa sa inyong buhay. O taong mga mahal, magnilay at magbulay. Pag-aralan niyong mainam, yung sakit tinuturan. Kung ang puso ay laman ay Jesus na tinatawa, sa isip ay banal na aral na tinuturo, magiging lubos na ganap sa inyong diwa, maghahari kapayapaan, tunay na kagalakan. Jesucristo, daan ang inyong katotohanan. Jesucristo, buhay ay bahagi sa inyong lahat. Jesucristo, o aking mga iniibig, puso nyo'y maging tatak, di kayo maninimdim. Jesucristo, kung laman ang puso mo'y ito, bawat araw, lakas ng kalasag mo'y sasayo. Jesucristo, itatak sa puso mo, magigising kang totoo, na may sigla ang buhay mo. Jesucristo, daan ang katotohanan ay kamtin mo. Jesucristo, wag nang mawawalay pa sa'yo, upang gawin ka marapat sa pananaw ng Ama, at bawat araw na buhay mo'y pangangalagaang totoo. Jesucristo, wag lilimutin mo o tao. Jesucristo, sambitin mo sa tuwina'y ito, upang gawin ka marapat ng Amang buhay. Mo'y taglay ay tanging sa Kanya, nagmulat sa'yo'y pahiram. Jesucristo, itatak mong lubos sa puso mo, wag ang kung ano-ano, nagalit mo't at hinanakit mo, na walang magawa
nasigla na dulot sa'yo, kundi marapat malisanan, yang taglay na tinatahanan, puso mong bato, tinik ang siyang nakatirik na totoo, isip mong magulo, na dito wirang mapagbago, o anak na mahal, magnilay at magbulan, magtanto na tuwiran sa aking mga tinuran. Nekarameneyahana, 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 at chakaramaleyana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Bawat araw, hinahamon ka ng iyong katapatan. Hinahamon ka na iyong pagtitimpi. Hinahamon ka ng iyong pananalig. Hinahamon ka ng iyong pananampalataya. Bawat araw, tinutokso ka ni Satanas. Ngunit bawat araw, alalahanin mo, may liwanag. Nandyan ang Ama mo, kasama mo ang anak na tinatawag mong Hesukristo. Gawin mong marapat na maging ganap at totoo. Tatanggap kang higit pa sa iyong inaasam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Dakilang walang kapantay, magpakailanman. Sabi nga, ang buhok ay nakukulayan, ang damit ay makukulayan. Ang mata ngayon nakukulayan na rin. Linalagyan ng contact lens. Ang kilay nakukulayan. Ang buhay mo ay mabibigyang kulay. Ngunit, ang nasa loob, hindi yan maabot para kulayan. Kaya't ang Kristo, tanggapin mo't Ama, ay manahan, magiging makulay ang iyong buhay. O tao, katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Kuko mo'y makukulayan. Ngunit, kailanman, ang buhay mong magiging makulay, Ama, pagmumulan. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong ganap. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil tapat at totoo ang Diyos, alam niya pong lahat ang katwiran ng tao. Alam niyang lahat ang dahilan ng tao. Halimbawa, sinabi mo, kaya ako'y hindi makakadalo. Ay may ginagawa akong iba eh. Alam ng Ama yun kung saan ka nagtutungo. Alam din ng Ama kung ano gagawin mo. Kaya gawin mo nang sabihin kung ano totoo. Ngunit, kung ang magbibigay kasalanan sa iyo at kapahamakan sa kapwa mo yung sasabihin mo, pwede mong pigilin ang bibig mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung pagninilayan ninyo, kaya naman palang ibigay pagdakakarakaraka ng Ama ang gusto niyang ibigay.
Bakit si Abraham pinagtiis pa? Bakit pinabayaan pang tumungo sa isang dako na tigang na at magtatagtuyot? Pinalipat pa kung saan lugar na doon ay ang asawa niya ay nagsinungaling pa at tinuruang magsinungaling ni Abraham. Sabihin mo kay magkapatid tayo. Baka ako'y patayin. Sapagkat may takot. Kaya nagsinungaling. Kung tutuusin, pinapatnubayan na siya ng ama. Ang espiritu niya ay na kay Abraham. Bakit hindi sinabi sa oras na yung kay Abraham? Huwag mo nang sabihin na asawa mo siya sapagkat ililigtas naman kita eh. Huwag mo nang sabihin. Sabihin mo asawa mo siya. Bakit niloob pa yun ng ama? Samantalang pinapatnubayan siya ng espiritu, siya nga ang nagpatungo doon. Para nang sa gayon, ay manahan panandalian sila roon. Sapagkat lahat ng ginagawa ng amay may plano siya. At bagamat ang espiritu niya ay pumapatnubay sa iyo, hindi lahat ng sandali pagdakakarak-arak ay pababatid at aalamin mo. Ngunit, manahan ka. Mababatid mo, bakit pinatupad niya yan sa'yo? Magpakatotoo ka. Mababatid mo, bakit niloob niyang maganap ito sa'yo? Kaya naman, nang malaman na siya'y kapatid, sinabi niya, totoo ko naman po siyang kamag-anak eh. Sapagkat nung panahon na yon, magpipinsan, nagkakapangasawahan. Ang kanilang kayamanan ay ayaw malipat sa iba. At nang mabatid na siya pala'y asawa ni Abraham, bakit anong kaganapan? Nagkakaroon ng salot. At doon na patutuhanan na pinapatnubayan itong si Abraham ng espiritu ng ama. Ganyan ang ama. Di niya loloobin ang kanyang totoong mga anak na tumatalim at sumusunod sa kanya ay patuloy na masakitan at masaktan. Bakit di niyo mithiin? Bakit kayo hindi magmithi? Na sa kabila ng pinagdaraanan nyo'y mapatnubayan kayo't mapangunahan ng espiritu upang niloob man ng amang mahirapan kayo, dumatal yung araw na hanguin kayo sa hirap at gawin niyang ginhawa. Upang ang sakit na dinanas nyo'y gawin niyang kagalingan at ang hirap ng loob ay maparang. Ganang kuntsing na pagkatao, di may uulat sa inyo ito. Ganang di nyo namamasdan kung paano nakapangungusap sa inyo'y nababaybay ko ang totoo. Sapagkat ganang pag-iisip nyong katao ay walang may sisiulat ng ganito. Ganang binahagi ko sa inyo, niluwal ko ang totoo. At nang niloob ng makalaya sa dakong yaon, kaya pinaroon upang madala ang yaman ng bansang yaon. Hindi pa rin niloob na magkaanak pagdaka. Gayon palang magkakaanak, bakit di pa sinambit pagdaka niya ay nagkaroon na? Bakit niloob pang taon mo nang binilang? Bago ibinigay ang anak na si Isaac. Kayo, wala pang taon ng bilang ng pagsasakripisyo nyo. Inip na inip at bagot na kayo. Ngunit di loloobin ng ama 25 taon kang magbata sapagkat ang edad noon at edad ngayon ay di na magkatulad. Sapagkat noon inaabot ng kulang 1,000 ang tao. Ang edad niya ngayon, mapalad ka tao. Kapag inabot ka sa panahon mo ng henerasyon ngayon, kung abutin ka pa ng 70. At yung mga inabutan yung henerasyon, may inabot ng 90, may inabot ng 100.
ngunit walang lumabis na lagpas pa. Ano baga ang ibig kong ituran? Pinagagaan na ang buhay, pinadadali ang buhay. Ngunit pasubali, ang pagbabago'y di mapagaan, sapagkat ang tao'y umaayaw. Ngunit kung tatanggapin nyo lamang ganang pagbabagong buhay at amay sasambatin nyong mainam sa buhay, masasambit nyong mabuti siya at tapat kanino man. O tao, padali ng padali ang buhay, paiksi ng paiksi ang buhay, pakitid ng pakitid ang buhay. Bakit di maging malawak ang inyong pangunawa? Upang maging kapakinabangan ninyong buhay na pahiram, ay makinabang naman habang kayo'y naririto sa lupa. Di lamang sa bagay kayo makinabang, kundi sa larangan ng Espiritu ng Ama. Upang sa gayon kung kayo'y pinagpala at pinagpapala, hindi kayo maantig at mabahala, kundi patuloy kayong mapayapa ang kalooban, ang kaisipan, at wag lamang ang patay ang payapa na, kundi maging ikaw na buhay. Sapagkat ang amay kapayapaan, at ang buhay ay kanya. O tao, magnilay, magbulay, walang banal, walang matwid, walang makatotohanan, walang tapat kung bilang tao lamang. Subalit ang lahat ng katulusiraan, katiwalasian at katiwalian, mababago ng Ama kung tao'y tatanggap ganap sa Kanya. Hetya karamaleya, haleya karamaneya, ne karameneya hana, ne karameneya hana. Walang hindi mababago isip at kalooban niya kapag tuwirang Ama siyang nanuot sa kalamnan, banal niyang espiritong dinaloy sa katawan. Sapagkat kung ang malalim na karagatan, nasisilayan niya ang laman, kung ang kabundukan, naiuhulma niyang tuwiran, na tinitibag ng nilalang, ikaw pa kaya taong di niya maihulba sa marapat at dapat? Kung ika'y tatanggap, magbabagong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lamang, ayaw lamang aminin ng tao. Patuloy dinadaya ang sarili ng mga ito. Wala nang hihigit pat pinahihigit nga sila, kundi yaong pangmundo. Yaon ang mga taong taliwas sa kalooban ng Ama ang ginugusto. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, makamta ng kagalakan, makapanahan at tuwiran, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Ay, buhay. Sino nga bang magpapaliwanag ng banal na salita? Napakahirap ipaliwanag po niyan. Ako po, di ko ginugusto yan. Ako pipili at sasabihin ko, ako na lang po, Panginoon, ako na lang po. Di ko pipiliin yan. Kaya lang, pinili ka, mapalad kang napili. Pahalagahan mo, mahalin mo, at huwag mong bigyang walang kwenta, kundi bigyan mong mahalaga na tinanggap mo sa buhay. Sapagkat hindi lahat ay makikinabang sa gayong kaloob. Kaya binahaginan ka ba? Huwag mo sayangin. Pahalagahan mo. Binigyan ka ba ng karapatan? Huwag mo sayangin. Sapagkat hindi lahat ng sandali ay sa iyo. Pagbibigyan ng Ama. Pagbigyan mo naman siya. Buhay ba ang Ama? Kaya sabi nga sa awitin, minsan lamang
ako daraan sa buhay mo nilalang, bagamat babaguhin ko. Kaya't nais ko'y magising sa katotohanan, yaong mga anak na minamahal, upang kamti ng kasiyahan, malubos ang kagalakan, mamayapa ang litong-litong kaisipan, panatagin ng Ama ang inyong buhay. Sa simpli't sagana ay masisiyahan, sa karampot at marami ay pantay lamang, pagkat ang isip mo't puso ay nakatala, yaong Amang sa'yo ay nagpapala, ng buhay na sa'yo ay pinagkatiwala, ng buhay na sa'yo ay pinahiram lamang, ng buhay na sa'yo'y babawiin yan, marapat na may sulit kang mainam. Halina, halina, halina mga mahal, magtanto't magnilay kayo ng lubusan. Bawat segundo ng hininga ninyo'y maging taglay, ang Amang sa inyo'y nagbigay karapatan. Halina, halina, halina mga mahal, magnilay, magbulay kayo ng tuwiran. Lasapin nyo ang tamis na dulot niya, pagmamahal na walang maliw kailanman. Namnamin ang bawat katagang niluluwa, bulayin at magnilay kayo ng tuwiran. Sa isipan ninyo ay ganap may kintal, sa puso nyo'y ganap may tatak Amang mahal. Halina, halina, halina mga mahal, halina, halina, halina kayo. Halina, halina, halina kayo, magnilay, magbulay kayo tuwiran. Halina, halina, halina kayo, halina, halina, halina kayo. Panahon ng Espiritong handog sa inyo, magnilay, magbulay kayong totoo. Madamagawa nyo'y silaying ito, at wag ang gawa lamang ng kapwa nyo tao, upang masilayan kung anong mali nyo, at may tama nyo mismo bawat isa sa inyo. Halina, halina, halina kayo, halina, halina, halina kayo. O mga iniibig kong totoo, nang maging panatag na ang loob nyo, Ama ay manguna't maghari sa inyo. Gawing marapat na sa inyo'y gawing dapat, ang marapat na sa inyo'y matanggap, kung tatanggapin nyo siyang ganap. Halina, halina, halina kayo, halina, halina, halina kayo, magnilay, magbulay kayo na totoo, ang bawat araw nyo'y magiging mabuti to. Halina, halina, halina kayo, halina, halina, halina kayo, magnilay, magbulay o mga tao, at maging marapat kayo sa buhay ninyo. Halina, halina, halina kayo, halina, halina, halina kayo, magtanto't magnilay, magbulay na ganap, puso nyo yung gawin na marapat. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Tulad ng awitin ko na pinarinig sa inyo, nilikwad-likwad ko man ang tono, iniba-iba ko ito.
Ngunit isa pa rin ang aking nasang patumbok sa inyo. Ang tanggapin niyong espiritu na di nasisilayan ang inyong mga mata. Ngunit manunuot mananagos buong kalooban at inyong buong kalamnan ay mapapanahanan. Mula ulonggang talampakan, buo niyong katawan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pag nagtatrabaho ka at gusto mo magbakasyon, nagdo-double time ka. Tama ba? Double time, overtime ka ng overtime para makabawi ka sa ilang araw mong bakasyon. Sana ganun ang ginagawa ng mga naglilingkod kung gusto magbakasyon. Hindi yung magbabakasyon pagkatapos magbabakasyon po muna ako sasagutin ka ng ama. Di ba lagi ka namang wala? Bakasyon pa rin inihiling mo. Kasi po ngayon isang buwan ako magbabakasyon. Ganun ba? Gawin mo na kayong 2 buwan. Pag sinabing gawa mo 2 buwan, sige, diretso mo na. Masaya ka ba? Nakakatakot ano? Kaya sabi ko, Panginoon, para lang yung pumapasok ang shifting Gusto mo magbakasyon, magpalit ka. Makipagpalit ka sa kapwa mo kung ano yung gampanin mo, di ba? Sa gampanin pang kabanalan, di pwedeng makipag-shifting. Kaya, tuntunin mo yung oras mo. Kapag natupad mo, ang ama pa magsasabi sa'yo, sige anak, pahinga ka muna. Sobrang pagod ka na Buhay ba ang Diyos? Ibibigay ko naman sa'yo yung kapahingahan upang punan mo naman. Ba't di nyo subukan? Baka ikaw sabihin sa'yo, kapatid na Marisa, pagdating ng anak mo, magbakasyon ka. Ibigay mo naman sa kanya yung pagmamahal habang naririto siya. Di ba ga? Masarap, di ba? Kaysa doon sa sasabihin, hindi po muna ako papasok ngayon. Kasi po patnubayan ka na nga, masabi naman ni Apo Kunchik. Sasagot niya, subalit ang hindi niya alam ang nakapaloob doon. Nagbakasyon hindi naman siya pumapasok araw-araw. Di ba? Sige nga, magnilay kayo. Tapos pag may hinihiling ka, araw-araw ka nakikiusap. Pag pinaglilingkod ka, ayaw mong maglingkod. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pag pinasusunod ka sa Kanya, anak, sumunod ka sa akin. Ayaw mo. Pag humihiling ka, gusto mo sumunod siya sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, magnilay kayo. Kaya tinawag na anak at tinawag din kayong anak. Ang binaba, pinakiisa sa mga ibinaba na anak at espiritu at ang binabaan na mga anak. Naunawaan nyo na po bang pahayag? Naunawaan nyo na po ba ito? Pag binasa mo literal yan, hindi mo naunawaan, walang silbi, walang kwenta. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa iyo. Tama ba? O kaisa mo ba ang Ama? Kaisa ko po ang Kristo. Hindi mo kaisa. Sapagkat kung kaisa mo rin ang Ama. Sapagkat kung kaisa mo ang Ama, kaisa mo ang Anak, kaisa mo Espiritu. Anong Espiritu ka meron? Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Anong Espiritu meron? Di nyo nakita. O sarili mo, alam mo kung anong Espiritu mo. Pag hindi mo naalaman ang Espiritu mo ngayon, hindi ka totoong tao. Ano ka kaya? Hayop. Bakit di mo alam ang Espiritong sumasayo? Mabuti ba ito o masama? No, sige po. Suriin nyo ngayon ang Espiritu nyong nasa inyo. Huminga nga kayo ng malalim. Ang salitang totoo nakagagalit kung minsan sa mga hindi tatanggap na hindi nakikipagtotoo. So, balit ang salitang totoo, tinatanggap ng mga totoo, siyang-siya't galak na galak sila. Buhay ba nga Ama? Kaya yung mga hindi totoo nagalit sa Kristo. Ngunit yung mga totoo, siyang-siya, sumusunod kahit saan magtungo.
At yan ang tao. Diyan nakikita na susukat ng Ama kung ano nilalaman ng puso mo. Kung sinong nasa sayo at totoo bang espiritu nasa hari mo na naghahari sayo. Kung totoong espiritu, walang iniisip na masama ang isip mo. Buhay ba ang Ama? Walang kumakalabang puso ka, kundi damang-dama mo ang katapatan at pagiging totoo ng kapwa mo't Ama na naghari ay anak, na pinaghari upang mapagarian kang anak sa lupang ito. Buhay ba ang Ama? Maliwanag. Malabo pa ba? Napakaliwanag, di ba ga? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Malinaw na malinaw, parang sibol. Na dumaratal sa batuhan na walang lupa ang inaabutan, kundi makikinis na bato. Kaya makakasilip ka kung ano pa ang laman ng loob nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nawa, lahat ng mamamahayag ay maiulat ito sa inyo upang sa gayon hindi nila binabaluktot ang salita ko at naliligaw, nagkakamali sa tuntunan at tuntunin na tama. Het chakaramalaya na yakaramalaya. Nek karamanayahana. Nek karamanayahana. Nek karamanayahana. Kaya nga naglalaban ang laban ng mga tao sa magkakataliwas na pahayag at pag-uulat. Ngunit sinong hahatol sa lahat? Isa lamang ang nag-iisa para sa lahat. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sa lupa, kapwa mo ang humahatol na nakikita mo. Ngunit mayroong kang tagahatol na di mo masisilayan kailanman. Kaya naman, kung mabuti ang ginawa mo, ganti daratal sa'yo. Kung masama, gayon din, di mo namamalayan kung paano ito sa'yo ay singilin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya kung nagpapakabuti, bubuti ang damdamin nyo. Kung nagnanasang kabutihan, bubuti kay sipan nyo. Kung naging mabuti sipat damdamin nyo, kaisa na kayo ng Ama at Anak. Carol, hi. Spoken and dollar. Buhay bang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin na lang kung may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Pag gusto kayong puntahan, masyushoot pa sa inyo. Pag ayaw, lumalayo. Buhay ba ang Ama? Bawat araw ang may tanggapin, sa inyo ay mayroong gagawin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, nako. Alam niyo po, kasarap namang maglingkod sa Panginoon eh. Masarap po bang maglingkod? Pero talagang pag dumatal yung pagkatao mo, nakakatamad. O sige po. Eh kung bibilang tao at magbibilang tao, sino ba yung maglilingkod ng araw-araw na ganito? Meron po ba? Ba. Lalo na eh, yung pinaglilingkuran mo, yung pinaghihirapan loob mo. Baywag na lang, buhay ba ang Diyos? Ngunit, kabait po ng Diyos, ano? Walang tigil sa paglilingkod sa tao. Di ba? O, tingnan mo si Carol, napapagalaw niya na naman yung kanyang tenga. Hindi nga, Carol, pakigalaw mo nga. Ha? Walang? O, sige nga. Oo, nung bago ka dito nung unang araw mo, hindi ko kayang gayahin Gusto kong bumabaro nung dinatala ko sa pagkatao ko, gusto kong bumaba. Sabi ko, baka tatakbo ako, baka... Sabi mo kasi Sabi ko, Ama, ano po yan, mangkok. Kala ko mangkok. Hindi pala mangkok. Tasa pala. Boy, bang Diyos. Minsan ay nagpapatawa para matawa, hindi para magkasala. Ano po? Ngunit alam niyo po, kapag mabaho isip ng tao, kung ano-ano iniisip. Tulad yung sinabi ko, sigurado, may iniisip kayo doon.
Pero ako, mangkok lang at saka tasa, sinabi ko, buhay ba ang Diyos? Dahil ang Diablo ay nandyan, mabilis. Mabilis magsiksik sa'yo. Eh kung ang Diyos ang nasa sa'yo, haharangan niya yan para hindi makapagsik. Ang kanya na lang, ang papasok niya nang ipapasok. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sige, dalawa yung timba mo, sumasalo ka ng tubig. Eh dalawa yung poso mong binobombahan. Eh lumalabo na yung isa. Hindi mo ba pipigilin yung isang kamay mo doon at hintayin mo na lang itong maliwanag na maliwanag? Malinaw. Ha? Ba, eh siguro kapag nagbobomba ka, doon ka nakatitig. Nung madilat ka, binabaan mo yung sinasalok mong tubig. Ay, ba't malabo yung isa? Eh, ba't maliwanag na, malinaw ang isa? Nako, tinapon mo. Bumomba ka na naman, doon ka nakatingin sa malayo. Hindi mo tinitingnan yung tumutulo. Makikita mo ba yung sinasalok mo kung anong uri? Ha? Ganyan din ang isip nyo kung malayo ang lipad. Nandito man kayo, hindi nyo nakikita kung anong maliwanag. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat nakikita nyo yung poso. Ngunit yung lumalabas, hindi nyo nakikita. Kasi malayo tanaw nyo. Malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Isip at damdamin. Wala palang mainam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Gusto niyo po ba yung malayong walang nakikita? At malapit na wala rin nakikita? Wala kayong mapipili, no? Maganda yung malapit ka man, nalilibot mo yung malayo at nakikita mo pa rin. Ano ibig sabihin nun? Pag malapit ka sa Panginoon, makikita mo lahat. Kahit malayo pa. Sapagkat abot tanaw mo na, alam mong maganda, ibibigay niya sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Lamang matutong maghintay ka sa tuwin ay may bukas pa at may nakalaan. May kanta palang ganon. Sige nga, tiruin mo. Eh, hindi ko malaman. Ano nga? Sige. Ayan ka na naman. Yun, yung tono nun. Yung sinabi mo. Ayan ka na naman. Susuray-suray. Utak mo ay litang. Bakit ka ganyan? Di mo na nalaman kung anong mainam. Hanapin mo ang Ama at bibigyan ka niyang gana. Ituturo niya mabuti sa isipan. Parang nawala sa tono. Ayan ka na naman. Minamasdan-masdan ang aking katauhan. Masaya naman kahit di kumukurap ang iyong mga mata. Wala ka bang kurap at di ka makakakurap? Kumurap ka naman, baka kita'y magtitigan na lamang. Aray, tayo'y magtinginan. Nasusuri mo ba ang nasusuri ko sa'yo? Tinititigan mo, ngunit ang mukha ko lamang ang nakikita mo bilang tao. Subalit ikaw ay nababasa ko
laman ng puso mo. Pagkat mahal kita, ito ang nasa ko, ika'y lumigaya. Pagkat ang layon ko'y makawala ka ng totoo. At bawat araw mo'y ngiti ay totoo, di pilit lamang ito. Yan ang totoo, nalayon ko sa inyo, o mga tao. Bawat araw nyo, maging masigla kayo sa bawat segundo, upang madama nyo kung paano minamahal kayo, at kung paano nakasubaybay Ama sa inyo. Yan ang totoo, kaya't ang nasa ko'y maging maligay ka. Special ka ngayon, ikaw special ko, inahandugan ko. Kung si Kunching lang, di ito gagawin sa'yo, pagkat di niya alam kung paano ikaw ay kanyang aliwin. Kaya't ang nais ko, paglabas sa pintuan, iba na ang isipan. Maging ang puso mo'y ako na mismo ang ipaloob mo, upang maging araw, bawat bukas ay maging sa'yo, maging maligaya at di na maparang ang sigla ng ina. Iyan ang nasa ko, at buhong galang kong lagak sa'yo, upang ang iyong ina ay di naluluha pa dahil sa iyong anak niya. Gawin mo na ito, ako'y pakinggan mo, at itala sa isip mo yung mga sinasambit ko na dinaan sa awitin ko, nang maging kasiya-siya sa'yo. Gawin mo na ito, at wag mong iparang sa puso mo, sa isipan mo'y kanapikintalaan, wag na iparang pa. Masdan mong ina mo, masdan mong ina mo, magiging masaya sa iyong gagawin anak niya. Kung nakalipas na ilang taon, di mo naramdaman yan, bubuhayin ko upang ang hirap mo tusan ay maparam na, maging ang ina mo'y lumigaya. Katotohanan lang yung sa'kin, sa inyo'y tinutura. Hanapin yung lubos ang magtutulog ng galak sa puso nyo, upang bawat araw maging masigasig kayong lumaban sa buhay nyo, tao na pahirap lamang. Gawin nyo ito, gunitain tuwina ang inaawit ko. Kahit nag-isa kayo, alalahanin nyo, tinig na handog ko, at magagawa nyo maparang lahat ng nasa isip nyo, at malulubos ang kapayapaan sa puso nyo, at malulubos mapayapa ang buhay nyo. Nekara
Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Chukaramaleyahana. Ay, Ama, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tingnan niyo po ang Diyos. Minsan gusto mong kumanta, walang ibigay. Di ka makapagbalangkas. Wala kang boses. Kapag ginusto niya, walang imposible sa kanya, di ba? Kapag ginusto niya, aba, may bibigay siya. O, tulad niya, o. Nandito siya ngayon. Buhay ba ang Diyos? Ganyan ang buhay. Carol, kumusta ka na? Kenneth, kumusta? Mabuti po. Ay, ilang taong ka na? 48. 48. Eto, ilang taon? Guess? How old are you? Come on. 7. Oh, no. 11. No. 6. Oh, no. 5. Less. 4. Oh. 4? No. Oh, walang tama. Buhay ba ang Diyos? Ano ka? Bakit ginanon? Ba't ginanon? Ba't walang tama kahit isa? Ganun talaga yung taong nanguhula. Parang sumusuntok sa hangin. Walang tamaan. Ganyan ang tao eh. Hinuhulaan niya yung buhay niya. Sinasabi niya, Eka. Siguro, Eka, sa 1 taon eh, maganda buhay ko. Ay, siguro, Eka, sa 1 taon wala pa rin mababago. Ay, siguro, Eka, ba't di mo hanapin ang Diyos mo para may mabago? At makamtan mo kung ano gusto mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pupunta sa manghuhula. Hulaan mo nga, Eka, kung makapag-aasawa ako ng maganda-gandang lalaki. Hulaan mo, Eka, kung papala rin ako, Eka, ngayon. Hinanap si panghuhula. Naku, Eka. Sige, Eka. Nakikita ko sa bolang kristal. Nakikita ko sa iyong mga mata, liliwanag, lilinaw ang tubig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya tingnan nyo nga po, napakasarap mabuhay, di ba? Alin ba ang gusto nyo? Magpasaya kayo sa sarili nyo lang o sumaya kapwa nyo? Kapag ang sarili nyo lang ang pinasasaya, kapag nagkasakit kayo, di ninyo na mapapasaya sarili nyo. Ngunit kapag nagpasaya kayo ng kapwa nyo at pinasasaya nyo patuloy na kapwa nyo at di lamang ang sarili nyo, magkasakit man kayo, pasasayahin kayo ng Diyos nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, anong dapat nyong gawin? Anong dapat gawin? Magpasaya kayo? Magpaligaya kayo? At kakamtin ninyo kung anong ginawa nyo sa kapwa nyo, di man kayo gantihan ang ginawaran nyo ng gayon, ang Ama naman, nakamasid, nakatitig, may ganti sa lahat ng mabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Carol! Sigurado, nakabukas yung isip mo ngayon, ano? Naitala lahat yun, ano? Sana wag matangay ng hangin mamaya paglabas mo dun. Buhay ba ang Diyos? Anong pangalan ni... Oh, wow! You're the same name pala. Kaya pa... Pero what? The attitude is not the same. Buhay ba ang Diyos? Galit ka? No. Okay. Ako galit. Hindi ako galit. Ang Diyos galit? Hindi. Buti ka pa, English speaking.
Mm. I was married to a British man. Oh, the British man. I was married in Jesus. Buhay ba ang Diyos? You want to marry to Jesus? Oh, Yeah, no. Opo. Opo. Tama ba yon? Correct if I'm wrong. You're right. Right. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Alam mo, binabasa ko lang yung sinasabi ko sa'yo. Saan ko binabasa? Saan? Sa figure ko. Ay, sa ano ko. Sa mukha ko. Wala ako makita eh. Where's your husband? Oh, well, ano. Along the way. Hiwalay lahat. Alone. Meron na siyang iba. Alone. Kaya nagaganyan ka. Promise. Promise me. Till death do us part. But after 1 month, chak. Buhay bangga. Oh, mga minamahal. I'm right? Oh. Maganda ka. Maganda ang puso mo. No. Kaya lang, hindi na gumanda nung bandang huli. Apit tayo. Kailan ka babalik? Saan? Dito? Bukas uli. Uwi kami sa ano, sa linggo yata. Sabado. Sabado. Kailan tayo magkikita? Bukas ulit. Bukas uli. Sa Sabado? Sa Lunes wala ka rito? Ay, Lunes. Pagkatapos ng Sabado, Linggo, umuwi ka na, wala nang bumalik. Balik ka naman sa Lunes. Babalik. Promise. Sabi mo. Ha? Okay. Sige, bahala na. Bahala na ang Diyos. Ang ganon. Mga minamahal, mahirap ipaliwanag ang kalooban ng Diyos. Mahirap ipaliwanag ang nagaganap sa buhay ng tao. Ngunit ang Espiritu niya ang magpapaliwanag at magpapabatid sa lahat upang matutunan kung anong kalooban ng Ama, upang malaman kung anong nagaganap sa buhay mo at bakit ito naganap sa iyo. Kaya kung mararamdaman nyo lamang at tatanggapin yung lubos ang Espiritu Santo sa buhay nyo, di kayo magiging litang. Alam mo ba yung litang? Somewhere in litang. Tanong mo ako, ano yung litang? Para baga yung litang, basta litang. Sabi siya, litang. Panginoon, ano po ba yung litang? Wala daw sa sarili. Ano, litang. Litang. Parang palitang luta. Buhay ba ang Diyos? Tama ba yun? Sayang, sayang talaga. Kaya wag mo sayangin ang panahon. No? Sayang. Sayang ang bukas, sayang ang susunod, sayang habang malakas ang katawan. Huwag sayangin. Gawing makulay. At saka, tumigil ka magsigarilyo, mawawala ubo mo. Ha? Pag napuport ko ako, Yung ba panggamot doon? Sa boring? Ha? No. Jesus, not cigarette. No. Kaya sabi, Jesus is the way, the truth, and the life. No? So, pwede po pag-ikat na lang isa. Kasi kumaan na.
Alin ang ikakat? Yung 5 stick gagawin ko. Alin? Kung nakaka-5 stick ako isang araw, gagawin ko. 5 stick. Ah, tumawad ka pa. Kakat mo yung cigarette. Kala ko ikakat mo yung buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Okay. It means na pag nakaka-5 cigarette ka, sa isang araw, gagawin mong ilan? 2 or 3? Pwede single na lang. 1 na lang. Pwede. Pagkatapos, the rest nun, candy. Candy. Pwede. Okay. Ito, kainin mo, gawin mong candy. Gawin mo sigarilyo yan, mawawala yan. Oh, totoo yun. Alam mo, pag nawala yung 4, mawawalan mo na. Meron akong alagad, chain smoker. Tingnan mo dyan sa gilid, nandyan yan, oh. Chain smoker, kasi stress eh. Boring. Boring. Boring sa buhay. Naboboard. Ano ba yung board? Walang, parang yung oras, oras hindi paano. Walang magawa sa oras, yung parang, kunyari, Nag-iisip. busy ka, gano'n. Naboboard, walang magawa. Yung oras mo, Oh, naboboard, walang nagagawa. Kaya, kala ko nasa boarding line ka na. Pababa na ng airplane, nagbo-board na. No. Ganun eh. Pag nag-board na, malapit na, magbo-board, sasakay ka na sa airplane, eh gawin mo na lang ganun. Iwanan mo yung sigarilyo, sasakay ka na sa buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, masaya po ba kayo? Sapagkat ang Diyos ay buhay, kailangan less stress, less temptation, less, ano pa? No, pag ulis mo yung word, di ka na makakakain. Ha? Okay lang kahit na i-less mo yung maraming pagkain sa bibig, pero yung pagkain ng salita, wag mo ile-less yan. Kailangan lagi kang kumain yan. Hindi dito, dito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O ngayon, nakakain ka ba? Ah, kanina. Hindi, ngayon, hindi ka nakakain. Ah, hindi ka talaga kumakain. Wala ka pang nakain. Ano kinain mo? Ah, wala ka pang kinain? Hindi ka pa nakakain. Oo nga naman, di mo naintindihan yung pagkain na yun, ano? Pero ngayon, intindihin mo na. Oo, kaya nga, eto, ang gusto kong pakain sa'yo, yung salita ng Diyos. Nakakain ka na ba? opo. Ay, salamat. So, hindi ka na naboboard. Salamat, di na siya maboboard. Buhay ba ang Diyos? So, less cigarette na. Wala nang boring. Colorful na yung buhay mo. So, no cigarette. Ay, kay bait ng Diyos. Lagi niyo pong tatandaan, kung gusto nyong maialis nyo sa buhay nyo yung hindi nyo kayang alisin, kung gusto nyong alisin sa sarili nyo yung hindi nyo kayang alisin dahil nahirapan kayo, ang Diyos, paalis nyo sa Kanya, maganyang maialis niyan. Tanggapin nyo lang siya. Totoo po yan. Huwag sabihin ng taong mahirap, mahirap. Kapag tao ka, sadyang mahirap. Kapag nasa pagkatao ka, sadyang napakahirap. Ngunit kapag ang Diyos ang pinagari mo, magaan lahat ang mahirap para sa'yo. Hindi mo kayang magbago? Hindi totoo yan. Nasa sa'yo yan. At sa Diyos na tatanggapin mo. Kapag tinanggap mo ang Diyos sa puso mo, sa isip mo, kaya niyang gawin sa'yo yung mahirap para sa'yo. Magaan niyang magagawa. Dahil gusto mo. Gusto mong magbago. Buhay ba ang Diyos? Kaya kailangan tumanggap ka muna. Gumusto ka muna. Magtiwala ka muna. Maniwala ka muna. At kapag nasa sayo ito, sigurado, makapagbabagong buhay ka. Muli, sa inyong lahat,
pagarian kayong ganap. Tayo na, mga minamahal. Carol, thanks for coming. I'm happy to be with you. I'm